Good morning, isang mapagpala na umaga sa inyo mga kapatid. At ating paksang pag-uusapan ngayon is about sa Matthew 5 verse 13 hanggang 16. Basahin natin. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, anong teaching natin for today is the church is a salt and light in the dark world. Ang iglesia ng Diyos, tayo ang asin at ang ilaw ng lupang ito. Pag wala ng asin, wala ng alat yung asin, wala nang silbi. Kapag ang ilaw pundi na, wala na rin yung silbi. Why? Kasi tayo nga yung nilagay na pampaalat at ilaw sa mundong ito. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, tayo yung maglilid. Tayo yung mag-aakay sa mga taong hindi pa kilala ang Diyos sa buhay nila. Tayo mismo ang magpapatotoo sa kanila, hindi iba. Okay? We are the salt and light in this world. Number 2, the church succeed in the Great Commission. No? Siyempre tayo ngayon ay tinalaga, no? Tayo ay meron tayong utos mula sa Diyos na bautismuhan at pangaralan ang lahat ng tao dito sa lupa. The Great Commission. E dapat kaisa tayo doon sapagkat kung talagang tayo ay sa Diyos, gumagawa tayo ng gawain ng Diyos. Tandaan niyo yan. We cannot say, sa Panginoon ako pero yung ginagawa mo hindi sa Panginoon. So paano mo i-justify yun? Yung sa Panginoon ka pero yung ginagawa mo gawain ng diablo. Ano ba sinasabi mo sa bibig mo, sa Panginoon ako sa Panginoon, hindi paglabas mo ng simbahan, puro alak, bisyo, sugal, kung anong kalayawan ang ginagawa mo sa buhay. So ibig sabihin nun, hindi mo pa talaga tinanggap ang Panginoon sa buhay mo. Kasi hanggang ngayon hindi mo pa rin yan, no, maiwanan. Iwanan na natin yan. Number 3, the church will become successful through the indwelling presence of the Spirit of God. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang siyang maglilid sa atin. Lagi mong tatandaan, kung sa sarili lang natin hindi natin kakayanin. Why? Kailangan kasi natin yung Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. Kasi kung sa sarili natin bilang tao, mahina tayo mga kapatid. Maraming beses tayo nag-attempt na magbagong buhay pero di natin magawa. Ganun pa rin, paulit-ulit pa rin. Why? Because wala tayong Spirit. Espiritu ng Diyos. Pero pag once ang Espiritu ng Diyos nasa sayo, guys, maniwala ka. Hindi ka dadaigin ng tukso. Sapagkat ang Espiritu mo ay malakas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, lagi kong sinasabi, wag natin pababayaan na manghina ang ating Espiritu. Have an open dialogue with respect to each other. And honor God by studying the Bible together and highlight unity in Christ in essential unity. Wala tayong ibang dapat gawin kundi palakasin natin ang ating espiritu sapagkat ang kaaway natin hindi sa laman kundi nasa sa espiritu siya. Yung mga tukso, espiritu yan, mga gambala sa atin. At kailangan natin palakasin yung spirit natin, yung espiritu natin sa pananampalataya upang gapiin ang espiritu ng kalaban na siyang bumibihag at umaalipin sa mga tao. Kaya sa umagang ito, lagi kong sasabihin sa inyo, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan, sa Diyos tayo kumapit. Sapagkat doon, ang tunay na kapahingahan at kalayaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon magamit ang